Ilang sako daw ng feeds ang nakukonsume ng isang inahin sa loob ng isang buwan. Bibigyan kita ng halimbawa na inahin na may 10 anak. So, dapat ang kain niyan 5 kilo a day. Pagkatapos mga anak, mga ka-farmers na inyong mga inahin, ganito ang pagpapakain. Ito po yung halimbawa. Nanganak po yan ng March 25. So, doon, nung siya ay nanganak, hindi nyo po yan papakainin. Ang simula po ng pagpapakain sa kanya ay kinabukasan, March 26, 1 kilo. March 27, dadagdagan nyo, magiging 2 kilo na. March 28, dadagdagan nyo uli, magiging 3 kilo na siya. March 29, ganun pa din, may dagdag, magiging 4 na kilo. March 30, dyan pa siya magli-5 kilo. May total yan mga ka-farmers na 15 kilos. Ayan nga mga ka-farmers, 5 kilo na yan, dire-diretso na nga yan hanggang sa malapit nyo na siyang iwalay. Ganyan po yung unang 5 araw ng ating pagpapakain sa mga nanganak na inahin. Hindi po natin yan bibiglain na madami agad ang kain. Magkukwenta ulit tayo mga ka-farmers, 5 kilos times 25 days. So ayun nga mga ka-farmers ay 125 kilos. Bakit hanggang 25 lang? Kasi kapag yan ay iwinalay natin mga ka-farmers, hindi na natin yan papakainin. 125 kilos plus 15 kilos, yan nga ay 140. So, yun nga mga ka-farmers, kulang-kulang 3 sako. So, iba-iba mga ka-farmers, ang dami ng pagpapakain natin sa ating mga inahin. Depende nga yan kung dry sow, buntis, or mga anak na, or walay, ganyan. Kapag ang mga ka-farmers, ang anak ng inahin ninyo ay 5 pababa, kakaunti din ang kain nun. Mga 3 kilo lang yun a day. At kung ang inahin naman ninyo ay ang anak ay 11 pataas, 6 na kilo hanggang 7 kilo mga ka-farmers a day.